Mapagpalang araw sa inyong lahat mga kamaster. So may gagawin tayo ngayon dito, isang washing machine. So ito ay Fuji Denso mga kamaster, JWS 680, 6.8 kg. So ang naging issue nito mga kamaster ay ito, yung timer niya hindi gumagana yung timer niya. So gagawin natin, papalitan natin. So tingnan muna natin sa loob mga kamaster. Bubuksan ko lang mga kamaster. Pause muna natin. So, ito, nabuksan na natin. Ito yung kanyang timer. Ito, mga kamas. Ito yung kanyang timer. So, tanggalin natin. Mahirap palang nagbibideo mga kamaster. So, ito mga kamaster, nabaklas na natin siya. Wala, ito yung papalitan natin. Wala, ito yung papalit natin. Ang pagkakaiba lang mga kamaster, yung color coding niya sa ating wire. So, halos pareho lang yung connection. As you can see mga kamaster. So, tapos i-install natin. Papakita ko sa inyo kung paano i-install yung ating timer. So, okay, pause muna natin mga kamaster para tanggalin ko yung luma. Tsaka natin i-convert. So, ito na mga kamaster. Ito yung ating luma. Bali, binaklas ko po siya. Tinignan ko kung pwede bang ma-repair. So, maabang oras na ito mga kamaster pag ni-repair pa natin ito. Nag-uumido na at saka yung spring ay... So, tingnan nyo mga kamaster. So, ito na lang ipapalit natin. Medyo okay pa to. Medyo bago pa to. So, ito, paano natin malalaman yung common nito? Kasi wala na tayong diagram. So, ganito lang mga kamaster. Bali, ito. So, itong ipapalit natin, nakalimutan ko na kung saan yung ating common switch at saka yung ating capacitor. So, ang ginawa ko na lang, mga kamaster, para mabilis kong ma-trace ay binuksan ko itong luma at kinonpare ko na lang dito sa kanyang mga switches sa loob. So, napakadali lang. So, ang common natin dito, yung i-replace natin, ay itong brown. Itong brown. Tapos ang ating capacitor ay itong red and yellow. So, bali, ito yung papunta sa switch natin. I-switch natin ito. So, ganun lang. So, i-wiring natin mga kamaster. Bali, itong luma, ang common niya ay brown. So, i-connect natin. Brown. At yung capacitor ng luma ay yung ating luma ay yellow. So, ito naman yellow-red. Kahit magbaliktad ito mga kamaster yung ating wiring. Non-polarized ito. Kahit magbaliktad.
So, ang ating switch, ito, sa gray. Itong gray. At ito, bali, tanggalin na lang natin to. Itong green. Pasok natin yung blue. Ayan. So, ayan na mga kamaster. Na-wiring na natin. So, ito. So, paano ba natin matetesting kung okay na ito, yung gawa natin? Gamit tayo ng digital multimeter. So, kukunin natin yung kanyang plug, ilagay natin dito. Ayan. Ilagay natin. Hirap mag-video mga kamaster. So, start natin yung timer. Ayan, umaandar na siya. Bali, may nasusukat tayong 30 ohms. Ayan, gumagana na siya pag ganyan. Nagre-reverse forward na yung ating motor. Off. Then, mag-on ulit. Off. At mag-on ulit. Pag wala kayong ganitong nakikita, ay hindi gumagana yung ating timer. So, ganito lang, mga kamaster, buo na yung ating washing machine. Yan. Gumagana na siya. Bali, ang nasusukat natin sa ating motor ay 30 ohms. Ayan. So, ganun lang kadali mga kamaster ang mag-repair ng ating washing machine. Basic. So, tanggalin natin. Ipa-final check natin kung umaandar ba. Bali, ano natin yung mga wiring para sigurado. Baka magdikit-dikit. So, ito yung plug natin. Sasaksak natin. Sasaksak natin mga kamaster. Ayan, nakasaksak na natin. Tapos, ayun. So, ayan na mga kamaster. Madumi pa. Ayan na, gumana na yung ating ginawa. So, ganun lang mag-install ng ating timer sa washing machine. So, napakadali. Kahit sundan nyo lang, ganun lang yung technique. Buksan nyo lang yung ating timer, yung lumang timer natin kung hindi nyo kabisado ang kanyang wiring. Wala naman kayong diagram, ganun lang. So, yun lang mga kamaster, and have a great day.